Ibabalik daw ng MMDA ang mga inimpound na e-bike at e-trike dahil dumaan sa National Road sa Metro Manila. Pati ang mga ibinayad na multa, i-refund din alinsunod sa utos ng Pangulo. Pero giit ng MMDA, wala silang balak ibaba ang multa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nakahinga ng maluwag ang mga e-bike at e-trike driver. Ngayong itinigil muna ang panghuli at paninikat sa kanila ng MMDA. Alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Isang buwang walang hulihan sa mga masisitang dumaraan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Paano naman yung mga natiketan at na-impound na sasakyan bago pa man nag-utos ang Pangulo? Ayon sa MMDA, ire-refund ang multa at isasauli ang mga na-impound. Hahanapan po namin to ng paraan para makancel itong mga ticket na to at makikipagtulungan po kami sa mga LGUs kung paano mapapasaole yung 69 na impounded. Isa pang ipinunto ni PBBM ay ang 2,500 pesos na multa na masyado raw mabigat sa bulsa. Sang-ayon sa Pangulo ang mga e-trike at e-bike driver. Pag nahuli po, 2,500, 2,000 po. Pinangungutang pa namin po yun bago namin tubusin po. Dapat tuloy-tuloy na walang huli. Ngayon, kung pakukuhanin kami ng lisensya, kung gagawa namin, ang para na lang. Mabigat po yun. Siyempre, iuutangin mo pa yun eh. Papangutang mo para lang makuha yung e-bike mo. Kaya minsan, nag-iingat na lang kami. Sa kabila niyan, nanindigan ng MMDA na bagamat preno muna sa paninikit, wala pa silang balak ibaba ang multa para mapilitan ng mga motorista na huwag lumabag sa batas trapiko. Hinihigpitan po talaga yung penalty para wala pong gumawa. So, as of this time, hindi po namin ibababa yung penalty po. Kanina, nag-ikot kami sa Metro Manila at napansin ng News 5 ang samot-saring paglabag ng ilang driver. Dito sa Pasay, nagkalat ang mga e-bike at e-trike dahil ginagamit itong pampasada ng mga may-ari. Pero ang problema rito, hindi lang yung pagdaan nila sa mga malalaking kalsada, kundi pati yung pagka-counterflow at sari-saring traffic violations. Kaya naman nasisita sila, hindi lang ng MMDA, kundi pati ng mga pulis at mga traffic enforcer mula sa lokal na pamahalaan. Sa huli, pakiusap ng MMDA sa mga nagmamaneho ng e-bike at e-trike, huwag naman sanang abusuhin ang palugit na ibinigay ng Pangulo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.